Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong binabantayan nating sama ng panahon. Unahin natin itong nasa loob ng ating area of responsibility. Dito nga sa Metro Manila, patuloy po tayong nakakaranas ng manaka-naka o yung paputol-putol na pagulan. Minsan, may kasama rin po yung malalakas na bugso ng hangin. At hindi lang po sa Metro Manila, maging sa mga karatig lugar nito, gaya ng Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Mindoro. Ito po ay buntot na o inflow ng hangin nitong low pressure area dito sa may West Philippine Sea. At kung papansinin nyo nga yung ating satellite image is gumaganda po yung structure nito. Nawala na po yung low pressure area na dating Bagyong Luis. Again, binabanggit natin itong mga nakarang araw. Well, kanina, na kapag medyo mahina po yung ating weather system is lumilipat-lipat yung kanyang center or gitna. Gaya nga nito, mula dito sa Bagyong Luis is nagkaroon na tayo ng panibagong sirkulasyon na ayon sa Pag-asa is mataas po ang tsansang maging isang ganap na bagyo. Nandito po yan, huling namataan ng Pag-asa sa layong 180 kilometers west o kanlurang bahagi ng Bacnotan, La Union. Nandito po sa may West Philippine Sea. At sa katunayan, ito po ay nasa tropical depression category na o mahinang bagyo na sa Japan Meteorological Agency. Pero mas mababa yung category nila doon, yung criteria nila doon para mag-declare ng isang tropical depression. Mas mataas ng bahagya yung sa Pag-asa. Pero ngayon nga is tumataas na po yung chance niyan maging isang ganap na bagyo. At kung mapapansin nyo dito sa structure ng ating satellite is meron na po yung sarili niyang sirkulasyon. At kung saan, if ever maging bagyo po yan, sa mga susunod na oras, ito po ay tatawagin nating Bagyong Maymay. At yan nga po ay nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi nating bansa. Although yung ating center at yung bulto ng ating mga kaulapan ay nandito sa ngayon, offshore, nandito sa may karagatan, is posible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dito sa may areas ng Ilocos region pa rin, lalong-lalo na sa La Union at Pangasinan, yung mga inulan itong nakarang araw pa, mga kabundukan dito sa Cordillera, kasama po dyan ng Benguet at Baguio City, ang malaking bahagi ng Central Luzon. Ito po yung ating inflow ng hangin, lalong-lalo na ang Zambales at Bataan, maging sa mga areas ng Pampanga, Bulacan at Tarlac. Ito namang natitirang bahagi ng Calabarzon, posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms. Ganon din po sa area ng Mimaropa o yung natitirang bahagi ng Mimaropa. Kasama na po dyan itong isla sa Panay sa may Western Visayas dahil sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon. At sa mga susunod na araw pa, lalakas pa po yung ating habagat. At ito namang, posible nating tawaging Bagyong Maymay, itong sama ng panahon, sa may West Philippine Sea, ay posible pong maglandfall o muling bumalik sa ating kalupaan. Dahil nga, papunta po yan dito sa Silangan at papunta dun sa papalapit na bagyong may international name na Dolphin. Silipin naman natin yan. So ito nga ang bagyong may international name na Dolphin ay huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 2,115 kilometers east ng extreme northern Luzon o northeast ng extreme northern Luzon at yan po ay malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan o landmass at hindi natin yan inaasahan maglandfall pero yan po ay mananatiling nasa typhoon category habang kumikilos papalapit dito sa kanto ng ating area of responsibility. So bukas, malapit na po yan dito sa kanto ng ating area of responsibility. Babaybay po yan sa ibabaw na bahagi ng ating power line at hindi nga yan maglalandfall. Pero if ever nandito na po yan, nang may kalapitan na sa atin, ito po ang pupuntahan nitong ating panibagong sama ng panahon o yung nagre-relocate na Bagyong Luis. At dahil nga, ayon sa Pag-asa, ito ay bagong sirkulasyon na, mabibigyan po yan ng bagong local name. So, posible po itong Bagyong Maymay na tawagin. At yan nga po ay kikilos papunta dito sa mababaang pressure o doon sa hangin na habagat na hihilahin po nitong papalapit na Bagyong Dolphin. So, may possibility po itong muling bumalik dito sa hilagang bahagi ng Luzon na kung saan magpapatuloy nga po ang epekto niyan kasama ng habagat at magpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa Luzon sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw at sa weekend nga or Friday hanggang weekend may kalakasan na po yung ating habagat. Ramdam po ang hangin yan, mag-extend pa po yan dito hanggang sa area ng Visayas. At ngayong maghapon nga hanggang bukas, ito pong binabantayan nating sama ng panahon ay posibleng bumalik dito sa kalupaan o landmass, dyan po sa general area ng Ilocos region, maaaring La Union or Ilocos Sur. Ito po ay kikilos muli, papalapit sa ating landmass hanggang sa tuloy na po yung malusaw o maging parte ng sirkulasyon nitong ating papalapit na bagyong may international name na Dolphin o yung inflow ng ating hangin dyan. Pero habang kumikilos po yan, dito sa ating landmass o kalupaan, mapapansin nyo meron tayong mga malalakas muling pag-ulan, particularly dito sa western section ng ating bansa. Dahil po doon sa ating inflow ng habagat. So pinagsamang epekto nitong ating
low pressure system at ng habagat po ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi nito. So bukas babalik po muli yung ating mga malalakas na pagulan dito po sa mga areas ng Ilocos Region, lalong-lalo na sa La Union at Pangasinan, mga kabundukan dito sa Cordillera including Benguet at Baguio City, ang malaking bahagi po ng Central Luzon, may mga pagulan pa rin po tayo dyan, lalong-lalo na dito sa Zambales, Bataan, including Metro Manila, magpapatuloy po yung ating matataas na tsansa ng pagulan hanggang bukas pa po yan. At magti-taper ng bahagya sa Thursday pero babalik muli sa papasok na weekend. Again, maliban dyan, apektado po ng habagat o southwest monsoon, etong western section ng Luzon, ang Mimaropa at western Visayas hanggang bukas po. At habang kumikilos, papatawid ng ating bansa, itong binabantayan nating sama ng panahon, maaari na po yung malusaw at maging parte nga itong ating inflow ng hangin o ng ating habagat o southwest monsoon na magpapatuloy pang makapekto sa ating bansa hanggang dumidikit o kumikilos sa itaas na bahagi ng ating power line, itong bagyong may international name na Dolphin. Ito pong ating habagat o southwest monsoon ay hindi po mawawala anytime soon. Magpapatuloy po yung makapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw hanggang sa susunod na linggo. Magpa-fluctuate lamang po yan. Hihina at lalakas, pero meron kasi tayong posibleng mabuong low pressure area pa dito sa labas ng ating area of responsibility na siya pong magpapatuloy na magpalakas sa ating habagat o southwest monsoon sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, ito muna ang current situation natin, ang dapat nating paghandaan at pag-ingatan dahil patuloy pong magpapaulan. Ito pong binabantayan nating sama ng panahon na posibleng maging bagyo dito po sa may West Philippine Sea at maging po ang epekto ng kanyang buntot o yung inflow na rin ng hangin ng ating habagat sa mga areas naman na malayo dito sa mismong gitna ng ating binabantayang sama ng panahon. Again, possible po yung ating mga flash floods and landslides, especially sa mga areas na low-lying at yung mga mabubundok na lugar. Lalong-lalo na po dito sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang mga kabundukan dito sa Central Luzon. At ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa, yung ating mga red, yellow at orange alert. So may mga kaakibat na gagawin yan if ever nandun na po kayo sa yellow, orange, or red. So meron tayong mga possible evacuation plan dyan ng inyong local LGU. Kaya ugaliin po mag-check yan at dun po sa ating mga DRMO sa inyong lugar. Balikan natin itong binabantayan natin sa mga panahon, maging ang bagyong ma-international name na Dolphin bukas. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.